Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap ng inyong SSS or GSIS pension ngayong taon, kailangan ninyong marinig ito ngayon bago pa man dumating ang Marso. Dahil may isang bagay na nangyayari sa March 2026 payment cycle na hindi pa alam ng karamihan sa ating mga pensyado, at kung hindi kayo maingat, maaaring makaligtaan ninyo ang pera na talagang sa inyo. Nagsimula na akong makatanggap ng mga mensahe mula sa ating mga kababayan. Si Lola Nena mula Cavite, si Mang Ernesto mula Cebu, si Nanay Kuring mula Davao. Lahat sila ay nagtatanong ng iisang bagay. Totoo ba na may dagdag na PH1 sa aming pensyon? At ang sagot ko sa inyo ngayon ng malinaw at walang palihis. Oo, totoo. Pero may mga kondisyon, may mga dapat na gawin at may mga bagay na maaaring magpababa ng halagang matatanggap ninyo kung hindi kayo mag-iingat. Dito ko kayo gagabayan ngayon. Hakbang-hakbang tulad ng isang kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo sa kusina. Nagkukwento ng maayos at maliwanag. Huwag kayong aalis sa video na ito dahil baka ang pera ninyong nawala ay nasa dulo ng kwentong ito. Magsimula tayo sa simula, mga mahal na lolo at lola. Ang 3,000 pension add-on na ito ay hindi bago sa papel. Ito ay bahagi ng pangako ng pamahalaan na nagmula pa sa Social Pension Program at sa pinagsanib na programa ng SSS at GSI bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot at pangunahing pangangailangan ng ating mga nakatatanda. Ang pinakahuling circular na inilabas ng SSS ay nagpapatunay na ang 3,000 supplemental benefit ay isasama na sa March 2026 disbursement cycle para sa mga kwalipikadong miyembro. Pero ano ang ibig sabihin ng kwalipikado? Ito ang tanong na dapat ninyong sagutin para sa inyong sarili bago pa man magmarso. Una, kailangan kayong aktibong tumatanggap ng monthly pension mula sa SSS o GSIS. Hindi ito para sa mga one-time retirement lump sum claimants. Ikalawa, kailangan na nasusubmit na ninyo ang inyong annual Confirmation of Pensioners o para sa taong 2025. Kung hindi pa ninyo ito nagagawa, ito ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ngayon. Ang hindi nasusumiti na OP, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nahahadlangan ang pensyon ng maraming seniors at hindi ninyo malalaman iyon hanggang hindi pa dumadating ang pera ninyo. Ang 3,000 add-on ay hindi automatic para sa lahat. Para sa ilang miyembro, ito ay pakikita bilang hiwalay na disbursement. Ibig sabihin, maaaring dumating ito sa ibang araw kaysa sa inyong regular na pensyon. Huwag kayong mag-alala kung hindi ito lumabas kasabay ng inyong regular na bayad. Ang SSS ay nagbigay ng window ng 5 araw ng trabaho pagkatapos ng regular na disbursement date para sa add-on na ito. Pag-usapan natin ang tunay na piso at sentimo dahil ito ang mas mahalaga sa inyo. Kung ang inyong kasalukuyang monthly SSS pension ay 4,500, halimbawa ang inyong Marso ay magiging PH 7,500. Ang inyong regular na pension kasama ang 3,000 add-on. Kung ang inyong pensyon ay 6,200, ang inyong total disbursement sa Marso ay aabot sa 9,200. Tuwing iniisip ko ito para sa ating mga kababayan, hindi ko mapigilan ang nangiti. Para sa maraming seniors, ang 3,000 na iyon ay sapat na para sa isang linggong grocery o para sa isang buwan na supply ng maintenance medicines. Ngayon, para sa ating mga GSIS pensioners, lalo na ang mga retired na government employees tulad ng mga guro, mga pulis, mga nurse sa government hospitals, ang add-on ay isinasama rin sa inyong pension claim, ngunit sa ilalim ng ibang kategorya na tinatawag na supplemental pension benefit. Ang halaga ay pareho ring 3,000, ngunit ang processing nito ay dumadaan sa inyong GSIS Servicing Bank. Kaya dapat ninyong tiyaking updated ang inyong bank account details sa GSIS system. Maraming retires ang nagbabago ng account or nagpapalit ng bangko nang hindi nag-o-update sa GSIS at ito ay nagdudulot ng napakaraming abala. Para naman sa ating mga senior citizens na tumatanggap ng social pension mula sa DSWD. Ang mga indigent seniors na may edad 60 pataas na hindi miyembro ng SSS o GSIS. Meron ding magandang balita. Ang DSWD ay nagpahayag ng koordinasyon sa lokal na pamahalaan para sa supplemental cash assistance na nakakabit sa Q1 2026 disbursement. Hindi ito palaging 3,000 dahil nakasalalay ito sa lokal na BIET.
Ngunit ang floor amount ay nasa 1,500 hanggang 2,000. Depende sa inyong munisipyo o lungsod. Ito ang bahagi ng kwento na hindi gustong pag-usapan ng karamihan. Pero bilang inyong kaibigan at gabay, kailangan ko itong sabihin sa inyo ng direkta. Ang salitang klobak ay nangangahulugang ang gobyerno o ang SSS ay may karapatang bawiin ang pera na naibigay sa inyo kung nalaman nilang may overpayment o may violation sa inyong record. Paano ito nangyayari? Una, kung ang inyong AOP ay hindi nasusubmit at nakatanggap kayo ng pension kahit hindi kwalipikado para sa taon na yon, ang SSS ay may karapatang mag-deduct ng katumbas na halaga sa inyong susunod na mga pension payments. Nakita ko ang mga kaso kung saan ang isang lolo ay nagulat na ang kanyang pensyon ay biglang nagbaba ng 800 bawat buwan ng 2 taon dahil doon sa lumang overpayment na hindi niya alam. Ikalawa, kung kayo ay nagtatrabaho pa rin at kumikita ng regular na sahod habang tumatanggap ng SSS pension, ito ay isang gray area na dapat ninyong pag-usapan sa isang SSS representative dahil may mga kaso ng benefit suspension para sa mga pensioners na muling naging employed. Ang 3,000 add-on ay hindi exempt sa clawback provisions. Kung later on ay matuklasan ng SS na hindi kayo kwalipikado para sa add-on na natanggap ninyo, maaaring i-recover nila iyon sa inyong susunod na mga disbursements. Kaya ang pinakamahusay na proteksyon ninyo ay ang tiyaking kumpleto ang lahat ng inyong dokumento bago dumating ang Marso. Mga kaibigan, hindi ako nagbibigay ng takot. Nagbibigay ako ng pag-iingat at ang pinakamainam na paraan para protektahan ang inyong pera ay ang gumawa ng 3 simpleng hakbang. Ngayon mismo habang may panahon pa. Ang unang hakbang ay ang pag-verify ng inyong ACOP status. Maaari ninyong gawin ito online sa MyS portal kung kayo ay nakarehistro o maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch na may dala na inyong valid ID, pension card at isang litrato na kuha sa nakalipas na 3 buwan. Ang ACOP ay simpleng patunay na buhay pa kayo at patuloy na tumatanggap ng pensyon. Pero napakahalaga nito. Ang ikalawang hakbang ay ang pag-update ng inyong disbursement account. Kung nagpalit na kayo ng bangko o kung ang inyong account ay naging dormant, tumawag sa SSS o GSIS ngayon at i-update ang inyong financial information. Ang pinaka-common na reklamo sa mga pension delays ay ang outdated bank account details. At ito ay naayos lamang kung kayo mismo ang gagawa ng hakbang. Ang ikatlong hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa inyong mga anak o apo na makakatulong sa inyo na i-monitor ang inyong pension account online. Kung hindi pa kayo nakarehistro sa MSIS online portal, humingi ng tulong sa isang kabataan na mapagkakatiwalaan ninyo. Ang digital access sa inyong account ay nagbibigay sa inyo ng real-time na impormasyon tungkol sa inyong disbursement status. At ito ay napakahalaga lalo na sa mga pagkakataon tulad ng isang espesyal na add-on payment. Alam ko na ang pagpunta sa SSS o GSIS branch ay maaaring napaka-exhaust para sa ating mga nakatatanda. Ang pila, ang init, ang abala, naiintindihan ko. Kaya naman ibabahagi ko sa inyo ang mga practical na tips na natutunan ko mula sa pakikipag-usap sa maraming seniors at sa mga SSS employees mismo. Una, pumunta kayong maaga bago 8 ng umaga kung maaari. Ang mga SSS branches sa karamihang lungsod ay nagbubukas ng A to A at ang mga seniors ay may priority lane. Huwag kayong mahiyang gamitin ang priority lane. Ito ay para sa inyo. Ikalawa, magdala ng 2 kopya ng lahat ng inyong dokumento sa SSS. Hindi kumabilang kung ilang beses na akong nakarinig ng kwento ng isang lolo o lola na nagawi ng 2 beses dahil kulang ang kopya. Ang photocopying machine sa labas ng SSS ay palaging mahal. Mag-photocopy na kayo sa bahay bago pa man lumabas. Ikatlo, at ito ay para sa mga nasa lungsod na may SSS mobile app access. Gamitin ang appointment system ng SS Online. Sa pamamagitan nito, mayroon kayong nakatalagang oras at hindi na kayo kailangang pumila ng matagal. Maraming seniors ang hindi pa nakakaalam ng feature na ito at kapag nalaman nila ito, nagpapasalamat sila ng husto.
Para sa ating mga GSIS pensioners, ang GSIS Express Lane sa mga partner banks tulad ng Land Bank at DBP ay isang mas maginhawang paraan para ma-access ang inyong pension-related transactions nang hindi na pumunta pa sa pangunahing GSIS office. Maaari kayong mag-inquire tungkol sa inyong pension status, mag-submit ng forms at makakuha ng assistance lahat sa loob ng bangko na mas malapit sa inyong tahanan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga benepisyo na tulad ng nakatagong kayamanan. Nandun na pero kailangan pa ninyong hanapin. Una sa lahat, ang SSS Funeral Benefit. Marami sa ating mga seniors ay hindi nakakaalam na may 20,000 funeral benefit ang SSS na maaaring i-claim ng inyong mga beneficiary. Kung ito ay hindi na i-claim sa loob ng taon mula sa petsa ng kamatayan ng miyembro, nawawala ito. Siguraduhing alam ng inyong pamilya ang benefit na ito. Pangalawa, ang SSS Sickness Benefit ay maaari pa ring ma-access ng mga aktibong miyembro na hindi pa nagre-retire. Kung kayo ay nasa pagitan ng 60 at 65 at hindi pa kayo nagre-retire at kayo ay na-ospital, maaari kayong mag-claim ng sickness benefit. Ito ay isang bagay na karamihan ay hindi ina-apply dahil akala nila ay para lamang ito sa mga kabataan. Ikatlo, ang GSIS Pension Loan Program ay nagbibigay ng access sa mga pensioners na mangutang hanggang 3 beses ng kanilang buwan ng pensyon nang may mababang interest rate. Ito ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga 5 to 6 lenders sa labas. Kung kayo ay GSIS pensioner at kailangan ninyo ng emergency funds, ito ang tamang ruta, hindi ang mga loan shark sa inyong barangay. Ang tanong na ito ay madalas na tinatanong sa akin at gusto kong sagutin ito ng malinaw. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, ang retirement benefits mula sa SSS at GSIS ay generally tax-exempt. Ang inyong monthly pension kasama na ang 3,000 add-on ay hindi subject sa income tax. Hindi kayo kailangang mag-file ng income tax return dahil lamang sa inyong pensyon. Ngunit, at ito ay isang malaking ngunit, kung kayo ay may karagdagang source ng income bukod sa inyong pensyon, tulad ng rental income, negosyo, o mga consultancy fees, kailangan ninyong ipahayag iyon. Ang pensyon ay tax-exempt, pero ang ibang income ay hindi. Kung hindi kayo sigurado sa inyong sitwasyon, ang pinakamainam ay kumonsulta sa isang BIR accredited tax practitioner o sa lokal na BIR office na may priority service. Para sa mga senior citizens, bilang pagtatapos, gusto ko kayong iwanan ng isang mahalagang mensahe tungkol sa pag-maximize ng inyong retirement income. Ang 3,000 add-on na ito ay isang pagkakataon at kung ito ay gagamitin ninyo ng matalino, maaaring malaki ang pagbabago nito sa inyong buhay. Isipin ninyo ito, kung ang inyong regular pension ay 5,000 bawat buwan, at nag-add kayo ng 3,000 sa Marso, ang inyong total para sa buwang iyon ay PH 8,000. Kung ang 3,000 na iyon ay maingat na gagamitin para sa advance na pagbili ng 3 buwang supply ng inyong maintenance medicine, maaari kayong makatipid ng hanggang 15% kumpara sa pagbili buwan-buwan. Ang maliliit na desisyon na ito ang nagbibigay ng malaking pagbabago sa pagtatapos ng taon. Ang isa pang estratehiya ay ang pagsali sa kooperatiba na para sa mga senior citizens sa inyong barangay. Maraming kooperatiba ang nag-aalok ng dividend payments 2 beses sa isang taon at ang simpleng deposito ng dual fizen bawat buwan ay maaaring magbunga ng karagdagang rame 100 hanggang duwan sa dulo ng taon bilang dividend. Ito ay mas ligtas kaysa sa paluwagan na maaaring mauwi sa wala. Mga kababayan, ang inyong pensyon ay hindi lamang isang tseke. Ito ay pagkilala sa inyong mga tao ng trabaho, sakripisyo at pagmamahal sa inyong pamilya at sa ating bansa. Ang 3,000 add-on na ito sa March 2026 ay isang regalo ng gobyerno. Ngunit ang pag-iingat, ang pagiging handa at ang pagiging alam ng inyong mga karapatan ay ang tunay na nagpoprotekta sa inyong kinabukasan. Huwag hayaang malagpasan ang Marso nang hindi kayo handa. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na mga psado
dahil ang isang maliit na impormasyon kapag ibinahagi sa tamang tao ay maaaring magpabago ng buhay. Mahal ko kayo mga kababayan. Ingat lagi at nawa ay palagi kayong malusog, ligtas at pinagpalaya.